Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, tumaas siguro ang kilay ninyo nang marinig ang sinabi ng National Economic Development Authority o NEDA na ang isang Pilipinong may 64 pesos para ipambili ng pagkain sa isang araw ay hindi may tuturing na food poor. Ano ba yan? Paano ba sila magkwenta? Take note, pang isang araw na ang 64 pesos daw. Ibig sabihin, kung 3 beses kumakain ng isang tao sa isang araw, sapat na raw ang 21 pesos kada kain. Di ba nakakatawa yan? Paliwanag pa ng NEDA, isaalang-alang na sa halagang ito ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kabilang ang pagkain. Sa mata ng gobyerno, food poor ang mga individual o pamilyang ang halagang inilalaan sa pagkain ay mas mababa sa itinakdang food poverty threshold. Komplikadong konsepto at hindi madaling maipaliwanag ang pagkwenta ng food poverty threshold, kapanalig. Tiyak naman tayong marurunong ang mga naglalabas ng ganitong mga datos na ginagamit na batayan ng pamahalaan para sa mga patakaran at mga programa nito. Ngunit, napakalayo naman yata, kapanalig, sa katotohanan ng mga datos tungkol sa food poverty sa Pilipinas. Sa totoo lang, anong mabibiling agahan, tanghalian, hapunan ng 21 pesos kada araw? Kung meron mang mabili, siguro'y walang sustansya o hindi nabubusog ang mga ito. Dito sa kalunsuran na kung saan lahat ay binibili natin, katawa-tawa ang halagang ito ng 64 pesos kada araw for 3 meals, di po ba? Maraming datos ang pamahalaan na kailangang suriin dahil maaaring hindi ipinipinta ng mga ito ang tunay na nangyayari sa ating bansa at ang totoong kalagayan ng taumbayan. Lalo na ng mga dukha, yung mga nasa laylayan. Gawin nating halimbawa ang employment rate, case in point. Sa kanyang ikatlong SONA, ipinagmalaki ni Pangulong BBM na bahagdan ng mga Pilipinong may trabaho ay nasa halos sa 96%. Ibig sabihin, sa 100 Pilipinong maaari nang magtrabaho, 4 lamang ang walang trabaho. Pero alam ninyo kung paano binibilang ng gobyerno ang mga trabaho o employed. Ganito ang definition ng Philippine Statistics Authority o PSA sa salitang employed. Employed ang isang tao kung siya ay may trabaho o may sariling kabuhayan. Ang mga persons at work ay ang mga taong may ginagawang trabaho, kahit man lang sa loob ng isang oras, noong isinasagawa ang pangangalap ng datos. Itinuturing ding employed ang mga inaasahang mag-report na sa kanilang trabaho o magsisimula na ng kanilang negosyo o kabuhayan sa loob ng 2 linggo pagkatapos silang ma-interview. Kapanalig, kung ganito ang mga batayan para sabihing may trabaho ang isang tao, lalabas na mataas talaga ang ating employment rate. Hindi pa nga natin pinag-uusapan dito ang kalidad ng kanilang trabaho. Kung nakakabuhay ba ng pamilya ang kanilang suweldo o kung nabibigyan ba sila ng panahon para makapagpahinga. Kapanalig, gaya ng sinabi natin kanina, batayan ang mga datos na kinakalap ng gobyerno para sa mga patakaran at programang ipatutupad nito mula sa ayudang ibibigay sa mga kapos sa buhay hanggang sa sweldong ibibigay sa mga manggagawa. Pero maaari ding gamitin ang mga datos na ito para palabasing hindi ganoong kalaki o kalala ang ating mga problema, gaya ng kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho. Kaya napakahalagang naunawaan natin ang mga datos na isinasa publiko ng pamahalaan at kung maaari, klaruhin ang batayan ng mga ito, lalo na kung malayo ang mga ito sa tunay na nararanasan ng mga tao. Mga kapanalig, sabi nga sa Gawa 4:20, sinabi ni na San Pedro at San Juan, hindi maaaring di namin ipahayag
ang aming nakita at narinig. Ganito rin ang tungkulin ng mga namumuno sa ating bayan, ang ipahayag ang totoo. Ang tanong na lang, kapanalig, ang ipinapahayag ba nila ay mula sa kanilang nakikita at naririnig? Gaya naman ng paalala ni Pope Francis sa Catholic social teaching na Fratelli Tutti, kailangan nating matutunan kung paano ilantad ang iba't ibang paraan kung saan ang katotohanan ay minamanipula, binabaluktot, ikinukubli. Kapanalig, sabi nga ng Family Wage Council sa Pilipinas, 25,000 pesos kada buwan ang dapat na income ng isang pamilya na 5 ang kasama sa bahay. Sa amin nga, ako, batayan ko 20,000. Isang buwan. Pwede na yan. Hindi na poor. Pwede nang mag-survive sa panahong ito. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.